Hello. Ayun. Magandang hapon po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Ngayong hapon po is a blessed day for each and every one of us kasi we get to have another chance para po talakayin yung salita ng Diyos. At ngayon pong hapon na ito, ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sangayon po sa ating tema for this month, Sent to Live and Share the New Life. This is part of our series na Salvation and New Life. So mga kapatid, bago po ang lahat, inanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. At basahin po muna natin itong talata nating pag-uusapan ngayon, which is 2 Corinthians 5:17. Sabi po dito, "Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here." Ang Diyos po magpapala ng kanyang salita, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Hallelujah. Dakila't mapagpala naming Ama, kami po ngayong hapong ito ay lubos na nagpupuri sa iyo, itinataas ka namin, dinadakila ka namin, O Diyos. Maraming salamat po sa patuloy na katapatan mo, sa kabutihan mo, sa pagmamahal mo sa bawat isa sa amin, Lord God. At Lord, tinataas ka po namin sa gawain ito ng CLCC at nawa, O Diyos, ngayong hapon ay muli ka namin mapapurihan sa pamamagitan, Lord God, ng pagtalakay ng iyong salita at sa mensahe mong ito ngayong hapon, Panginoon. Nawa ito po ay tumanim sa aming mga puso at isipan at makita po ito, magbunga ito sa amin pong mga buhay. Maraming salamat din po, for we know that we are not able, Lord God, to do everything that you are commanding us to do. At dahil yun, Lord God, sa aming kakulangan, pero alam namin, O Diyos, na sa pamamagitan mo, sa biyaya mo, sa tulong ng banal na Espiritu, we will be able, Lord God, to do, Lord God, the things that you are telling us to do. Kaya ngayong hapon, O Diyos, patuloy nga nawa na gamitin mo po ang buhay ng inyong tagapagsalita, maging ang buhay, Lord God, ng mga taong tagapakinig dito ngayon ng inyong salita, Lord God, na talagang may pamuhay namin, Lord God, yung inyo pong sinasabi sa Biblia, Lord God. Maraming salamat po, O Diyos, for we know na hindi mo kami pinabayaan at patuloy mo kaming tinuturuan at tinutulungan, Lord God, upang lumakad sang-ayon sa iyong kalooban. Ngayong hapong ito, O Diyos, ipakita mo po sa amin ano po ba talaga yung purpose mo sa buhay namin at why did you save us, Lord God. At nawa maunawaan po namin ito ng lubusan ngayong hapong ito. O Diyos, ikaw pong siyang gumabay sa bawat isa. Ikaw po ang patuloy na magbukas ng puso at isipan ng bawat isa sa amin, Lord God. At nawa, O Diyos, pagpalain mo kami, Lord God, with more wisdom, Lord God, that is coming from you, Lord God. Ito pong aming samot panalangin sa hapong ito, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. 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 Palakpakan po natin yung ating Panginoon, mga kapatid. Maaari na po tayong umupo. At ang ating pong topic ngayong araw, sabi ko nga kanina, is sent to live and share the new life. So, ang ganda nito kasi pang 5th week na natin itong tinatalakay. No? Yung bagong buhay, yung new life that we have in Christ. What does it mean to be saved? And what does it mean to have this new life na binigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo? So, mga kapatid, I must tell you this, that salvation is not the end of our story. Yung salvation, kung tayo ay na-save na, hindi po ito yung katapusan ng istorya natin bilang mga mananampalataya, bilang mga disipulo ni Kristo, bilang mga niligtas ng ating Panginoong Hesukristo. So, this is only the beginning ng assignment na binigay niya sa atin. No? Sabi nga, you are not just saved from something, but you were saved for something. Intentional po yung ating Panginoong Diyos kung bakit niya tayo niligtas. Kasi hindi niya lang goal na iligtas tayo, na mawala lang tayo dun sa ganong katayuan or kalagayan na meron tayo before, kundi meron siyang purpose kung bakit niya ginawa yun. Meron siyang pagdadalhan sa atin. At yun yung kailangan nating maunawaan. While we, as believers, we celebrate being saved sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo, ay nakakalungkot lang kasi we also ignore, no, yung tinatawag natin na being sent. Sabihin niyo nga po, saved.
sent. Gusto natin ma-save tayo, pero we ignore kapag nauunawaan na natin na ang gusto pala ng Diyos ay isend tayo into somewhere. No? So, mga kapatid, sabi nga, you were not just rescued from sin, but you were released into purpose. Hindi ka lang basta inalis doon sa dating kalagayan mo na ikaw ay bihag ng kasalanan, kundi ikaw ngayon ay nire-release ng Diyos papunta sa purpose niya sa buhay mo. So, He did not just pull you out of sin, but what He does is He sends you forward. Sabi niyo nga po, forward. Kaya nga mga kapatid, kung talagang yung buhay na meron tayo ngayon is what we call the new life, if it is the truly new life na meron tayo, then it must be truly different as well. Kung sinasabi natin na bago na tayo, yung buhay na meron tayo ay bago na kay Kristo, dapat maging totoong iba na ito dun sa dating buhay na nakagawian natin or meron tayo. So sabi nga, if your life is different, then it must be visible. Just like what is said in 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old is gone, the new is here. So Paul here is declaring that being in Christ, just like what we are claiming, kagaya ng kiniklaim natin, it produces a present and visible transformation sa atin mismo. So, the evidence of salvation is not just somebody who is confessing na binago na siya ng Diyos at bagong buhay na yung meron siya. Kundi yung isang tao na hindi lang niya basta kino-confess, kundi dinedemonstrate niya rin yung transformation na ginawa ng Diyos sa buhay niya. So in 2 Corinthians 18 to 20, in continuation, sabi dyan, all this is from God. Kasunod na kasunod lang yan, ha? Who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them. And He has committed to us the message of reconciliation. Sabi dyan sa kasunod, we are therefore Christ's ambassadors. As though God were making His appeal through us, we implore you on Christ's behalf. Ito yung message na dala-dala natin. Be reconciled to God. Pwede ba nating palakpakan muna yung ating Diyos, mga kapatid? If you would really understand kung ano yung sinasabi sa mga verses na to, you will be amazed at what God has done for you and for me. Imagine, isang tao na dating malayo sa Diyos, ngayon ay malapit na sa Kanya. Tapos binigyan pa niya ng invitation to become an ambassador of Christ. Na kung sino man yung mga tao na most likely kagaya niya before, kakilala niya, or yung mga taong makakasalamuha pa niya, siya yung gagamitin ng Diyos bilang instrumento para maipahayag sa kanila yung mensahe ng Diyos. Sabi, be reconciled to God. So mga kapatid, transformation here, as we read it, is immediately followed by commission. Kung ikaw, sino dito yung tinransform na ng Diyos? At patuloy pa niyang tinatransform. Kung tumaas kayo ng kamay, mga kapatid, ibig sabihin niyan, you are commissioned. Again, you are not just reconciled, but you are commissioned as well. Yung new identity na meron tayo, may kalaki po yung new responsibility. No, sabi dyan, we are therefore Christ's ambassadors. So kung binago ng Diyos yung buhay mo, it's not just para mabago lang yung buhay mo, kundi para ma-represent mo siya sa kahit kanino man, sa kahit saan man, sa kahit anumang kapanahunan o anumang kaganapan.
You are His ambassadors. So, again, if God changed you, ito lang yung gusto kong sabihin sa inyo. He is intending, tingin po kayo sa akin, to use you. Kung binago ng Diyos yung buhay ninyo, ibig sabihin nun, gusto kayong gamitin ng Diyos for something. Gusto ng Diyos na merong matupad, merong maganap sa pamamagitan ng buhay na binago niya. So, mga kapatid, ngayong hapon, I must say to you that the first evidence nung tinatawag nating pagbabago na yun, sino dito nakaranas na sila ng magkaroon ng parang sobrang gandang balita or sobrang gandang nangyari sa buhay nila? Sino dito nakaranas na magkaroon ng ganong experience? Na parang there is something good na nangyari ngayong araw. Merong magandang balita, merong magandang kaganapan. Tapos buong maghapon, lahat ng mga nakausap ninyo, nakita ninyo, nakasalubong ninyo, binabanggit nyo sa kanila kung ano yung magandang nangyari sa inyo. Ganito na lang. Halimbawa, kayo yung nakadiscover ng gamot sa cancer. Would you be able na isikreto lang yan? O ipapamalita nyo talaga? O halimbawa ngayon, dahil nagmamahal yung crudo. Halimbawa, nakapag-develop kayo ng isang sasakyan na pinapatakbo ng tubig, hindi na ng langis. Sabi kasi nung iba, pag sinabi mo kasi yan, pastor, pag binalita mo yan sa iba, papatayin ka nung iba kasi laban yan sa negosyo nila. Pero imagine, itong mga bagay na to, mabababaw pa to. Kasi yung mga problemang yan, most likely, kaya talagang masolusyonan eh. Pero yung pagkatao mo na paulit-ulit na nagkakasala, paulit-ulit na nagkakamali, na kahit anong gawin mo, with your utmost best, utmost na, best pa, no? Kahit yung pinaka-best mo na yung gawin mo, pinaka-best na. Hindi pa rin kayang solusyonan. Pero, sinolusyonan ng ating Panginoong Hesukristo. And yet, sabi nga ni Pastor Jasser last Thursday, bakit naka-silent mode tayo? Isipin mo, isang problema, at yung problema na yun ay problema ng lahat, na solusyonan na, and yet bakit naka-silent mode pa rin tayo? Ba't di tayo excited na ipakita, excited na i-share sa ibang tao yung solusyon dun sa problemang matagal na nating pinoproblema? Hello mga kapatid. The first evidence nung change na tinatawag natin, mararamdaman mo yan kapag hindi mo na yan sobrang makontain sa sarili mo. Yung hindi ka na nakakampante na ikaw lang yung may alam nung nangyari sa buhay mo. Naintindihan niyo po ba ito mga kapatid? Halimbawa, nagkaroon kayo ng bagong cellphone. Sobrang ganda ng cellphone, no? 100 yung camera. Hindi, puro camera na lang, ano? Hindi, halimbawa, sobrang ganda ng cellphone. Yung pinakamagandang cellphone, nagkaroon ka. Hindi mo ba ipapahili sa mga kaibigan mo, pre, tingnan mo, bago kong cellphone, ganda. Sobrang ganda. Tingnan mo. Halos ilapit mo na sa mukha, magkapalit na ng mukha yung cellphone at yung kaibigan mo, ano? Pero that's only the material things. Sabi ko nga, sinolusyonan ng Diyos yung pinakamalaking problema natin, mga kapatid. And what we have right now, the new life that we have in Christ, is the best thing that we could ever have. We could ever experience now. Alam niyo po, mga kapatid, gaano karaming beses na may ginawa yung Diyos sa buhay ninyo na hindi nyo kayang itago o sikreto. Alam nyo, kaya minsan sa mga worship leader natin, sa mga tao nagpapatotoo, talagang hindi nila makontain yung kagalakan. Naiiyak talaga sila because of, hindi dahil nalulungkot sila, kundi dahil nagagalak sila sa ginawa ng Diyos, na-overwhelm sila. They cannot contain it. Kaya palakpakan natin yung mga tao, yung buhay ng mga tao, no? Na ginagamit ng Diyos para magpatotoo sa inyong harapan. Unfortunately, we don't have testimony this afternoon kasi meron tayong communion. No? Pero mamaya, puntahan natin yan. Sabi ko nga, kung merong magandang ginawa yung Diyos sa buhay mo, napaka-imposible na maisikreto mo yan. So, that being said, let's continue sa ating first point. Sabi dyan, yung kauna-unahang point natin is, a changed life
becomes a shared life. Do you remember this? Yan. Pwede po balik. Yan. Sino nakakaalala sa kanya? An-example ko na siya last week yata. O last week. The Samaritan woman. Sabi si John 4:28 to 29. Then leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, "Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah?" After encountering Jesus, nakita natin mga kapatid, ang goal niya lang sana nung time na yon ay mag-iigib lang siya. Kukuha lang siya ng tubig. Pero nung na-encounter niya si Jesus, yung purpose niya na pagkuha ng tubig, napalitan na. At ituloy natin, ano nangyari sa kanya afterwards. Sabi nga dyan, sa John 14, verse 39, many of the Samaritans from that town believed in him, in Jesus Christ, because of the woman's testimony. He told me everything I did. Alam niyo, nakaka-believe, yung sinabi dito nung babae. Isipin niyo mga kapatid, yung past natin, na ayaw nating malaman ng ibang tao, yung ayaw natin na mabalitaan nila kasi nakakahiya yung lahat ng pinaggagawa natin noon. And yet, here she is. Sinasabi niya, yung lalaki niyo, sinabi niya lahat ng ginawa ko. Tayo nga konting pagkakamali. Sino nagtapon ng balat ng candy dyan? Hindi ako yan. Sino nang gulo ng upuan? Hindi ako yan. Hindi naman ako umupo dyan eh. Pero sabi niya, ako, sinabi niya sa akin lahat ng ginawa ko noon. Isipin niyo po, isa siyang Samaritano. May gap between the relationship of Samaritans and the Jews. And yet, here is a man telling her ano yung ginawa niya, ano yung nangyari sa buhay niya, ano yung nakaraan niya. For just meeting him, just meeting Jesus Christ for the first time, bakit alam niya? And yet, pag uwi niya, yun pa yung sinabi niya. Hallelujah. Sana naiintindihan nyo yung bigat nito. Sabi nga, she came for water. Nandun lang siya para mag-igib. Pero pagbalik niya, naging isa na siyang witness. So yung purpose niya dati, ay hindi na yung purpose niya pagbalik niya. Yung purpose niya na pagbalik ay para maging witness. Para bahagi sa kanila kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa buhay niya. Mga kapatid, an encounter with Jesus will always interrupt your old priorities and give you new ones. Kaya nga dati, di ba? Nabubuhay tayo para sa sarili lang natin. Ngayon, nabubuhay na tayo para sa Diyos. Palakpakan natin siya, mga kapatid. And that's the beauty of it. What you truly experience in Christ, you will naturally express to others. Kung ano yung naranasan mo kay Kristo, ipapamalita mo talaga, i-express mo sa iba, i-share mo sa kanila. So you don't necessarily need to be in this pulpit and holding a microphone para magbigay ng testimony mo. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, kahit walang nag-testimony ngayong araw, hindi ibig sabihin nun, walang ginawa yung Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. And that's the challenge. No? Kasi hindi lang tayo magbibigay ng testimony every time na tatawagin tayo sa harapan at bibigyan tayo ng mikropono, tatayo tayo sa pulpito, magsasalita tayo sa harap ng maraming tao. Hindi lamang po yun yung chance para magkaroon tayo or may share natin yung testimony natin. Yung buhay na meron tayo ngayon, yung pinamumuhay natin araw-araw, that's your everyday chance para ipamalita sa iba what Jesus Christ has done for your life. Naintindihan niyo po ba to? Nagkataon lang siguro,
Dahil meron tayong program every Sunday, every Thursday. Kaya nabibigyan ng pagkakataon yung mga tao na tumayo dito. Pero hindi ibig sabihin nun na dahil hindi ikaw yung nakaschedule, hindi ikaw yung natawag, hindi mo na ipapamalita sa iba kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa buhay mo. That's the beauty of it. Because God doesn't just send you to proclaim something about Him, but He sends you with authority. Knowing that the Samaritan woman, anong klaseng buhay yung meron siya dati, at nagbago na siya pagbalik lang niya. Nakita ng mga tao, naranasan ng mga tao yung ginawa ng Diyos sa buhay niya, ng ating Panginoong Hesukristo. After her encounter with Him, nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos na magbago ng mga buhay. So mga kapatid, let's continue. Sabi nga sa second point, a delivered life becomes a deployed life. Ang ganda nito. Kung naalala niyo po yung Gerasene demoniac in Mark chapter 5. Sino po nakakaalala ng kwento? O kaya sabi ng iba, hindi na daw sila kumakain ng baboy. So kung naalala niyo yung kwento dito mga kapatid, there was this man who is demon-possessed. He's living malapit sa tomb, no? At talagang kahit i-bind siya ng mga kadena, talagang nakakawala siya sa sobrang lakas niya. Kasi nga, nasasapian siya no? But at the presence of Jesus Christ, hindi mapakali yung bad spirits. Tapos ang nangyari, kinumand ni Jesus Christ na umalis sila sa katawan ng lalaki na yun. What's your name? Legion, for we are many. Sagot ng demonyo. Pero alam nyo, nakipag-bargain pa no? Kasi huwag mo kaming palisin dito. Palipatin mo na lang kami dun sa mga baboy kasi merong herd ng mga baboy nearby. Palipatin mo na lang kami dun. Pero alam nyo po, nangyari during that time, paglipat nila, nagtakbuhan yung mga baboy at nahulog silang lahat hanggang sa sila ay nalunod. So, mga kapatid, sa tagpong ito, maraming tao nakakita ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa lalaking ito. Bumalik sila doon sa town, sinabi nila, hanggang sa yung mga tao nagpuntahan din para ma-witness kung totoo ba talaga yung pinamalita sa kanila. At they saw this man who was demon-possessed for a very long time. Kasama si Jesus Christ. Iba na yung itsura, iba na yung kalagayan. Pero alam niyo po, may mga tao pa rin na natakot. Kaya pinapaalis nila si Jesus Christ. Kasi isipin mo nga naman, itong taong to, possessed ng demon for a very long time. Walang kahit sino man makapag-restrain sa kanya. Nung na-meet si Jesus Christ, biglang natahimik, biglang naayos. Siguro lang naman. Sa isipan ng mga tao, grabe, mas matinding demonyo to. Kasi kinaya niyang paalisin yung mga demonyong nandun sa loob ng taong yun. But little did they know that is Jesus Christ, the Messiah. That's why He has the power to command the demon to flee. Pero imagine niyo mga kapatid, kung walang chismosa nung panahon na yon, na naka-witness kung ano yung nangyari, may maganda rin palang na itudulot pag chismoso ka. No? Basta ang i-chismis mo, ang i-share mo ay about kay Jesus. No? So kung tayo, sanay tayo na magmarites, okay lang yan. As long as si Jesus yung minamarites mo sa ibang tao. Uy, alam mo ba si Jesus Christ, ganito yung ginawa niya. Uy, alam mo ba, binago ni Jesus Christ yung... Praise the Lord. No? Palakpakan natin yung ating Diyos. Pero imaginein mo yung mga tao na yon na sinabi sa kanila, ito yung ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. They see for themselves kung ano yung ginawa ni Jesus Christ. Tiningnan nila, verify nila. Pagtingin nila, nakita nila itong lalaking ito, kasama ni Jesus Christ, malapit kay Jesus Christ. Matino na. Hindi pa nagsasalita yung taong binago, meron palang nakakita dun sa taong binago ng ating Panginoong Jesucristo, pero, di ba? Yung iba sa kanila naniwala, yung iba
Imagine, nakikita niyo yung impact. Pero sa tagpong ito, dahil pinalis nga sila, sabi diyan sa verse, as Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Sabi niya, sama na lang ako sa inyo. Pero sabi ni Jesus Christ, go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you, how He has had mercy on you. Ba't ganon? Kasi di ba gusto ni Jesus Christ magkaroon siya ng followers, magkaroon ng mga tao na nasusunod sa Kanya, gagawin kung anong ginagawa Niya. Pero bakit sa tagpong ito, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na, go home. Hindi dahil ayaw niya makasama yung tao na yun, mga kapatid. Kasi meron siyang greater purpose for the life na binago niya dun sa tao mismo na yun. Sabi niya, go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you, kung anong ginawa ng Diyos sa iyo, and how He has had mercy on you. So what the man did, sinunod niya. So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him. And all the people were amazed. Imaginein mo yung taong nakakita dito sa tao na to na pinalaya ng Diyos from being demon-possessed. Nagkalat ng balita about what Jesus Christ did. Pero most of them, or marami sa kanila, hindi naniwala. Pero nung itong tao na to mismo, na nakita nila, mula pa nung una, na ganito na yung buhay nito, tapos ngayon, binago na ng Diyos, nung siya mismo yung nagsalita, nung siya mismo yung humarap sa kanila, naniwala sila sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa buhay niya. Naintindihan niyo po ba to? Ang tanong, marami kaya maniniwala kay Kristo kung hinayaan niyan na sumama itong taong to sa kanya that time. Marami kayong tao in the Decapolis ang makakarinig ng ginawa ng Diyos sa buhay nitong demon-possessed man kung hinayaan ng ating Panginoong Jesucristo na sumama siya. Hindi ko naman sinasabi, mga kapatid, na hindi na nakadepende lang dun sa testimony ng tao. Kasi kaya naman ng Panginoong Jesucristo na ipakilala yung sarili niya sa kahit sino sa atin. Pero you see, it is so powerful kapag nakita ng ibang tao na yung buhay na meron tayo na binago ni Kristo, ay talagang nakita nila at na-witness nila na talagang binago niya. Ibig sabihin, hindi lang sa salita, kundi sa buhay na meron tayo, sa lifestyle na meron tayo, talagang mapapatunayan na ginawa ng Diyos at yung Diyos yung gumawa nito. So again, here in this verse, Jesus sends him back to the very place where he was once bound. So minsan kasi tayo, mga kapatid, sino dito may mga masalimuot na nakaraan, masalimuot na kwento, masalimuot na nakaranasan? No? Siguro lahat naman tayo, nung hindi pa natin nakikilala yung ating Panginoong Jesucristo, talagang masalimuot yung nakaraan natin. Pero imagine niyo, mga kapatid, sabi nga, your greatest ministry is often, hindi naman all the time, but often, in the place of your greatest brokenness. Nakaka-amaze nga every time nga na manonood tayo ng Reels, makakapanood tayo sa Facebook, sa YouTube, no, ng mga testimony ng mga tao, dating mga drug addict. Ngayon, siya na yung nag-share doon sa mga drug addict about kay Christ. Yung taong dating hopeless na, nasa banig na ng karamdaman, pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo, nag-share siya doon sa mga taong nasa banig din ng karamdaman about kay Christ. Diba, siguro kung sa atin, ayaw na nating balikan yung dating masalimuot na mundo natin. Ayaw na nating balikan yung dating tayo. Ayaw na nating balikan yung mga dating kasama natin doon sa dating buhay na meron tayo. Pero imaginein mo, mga kapatid, ginagamit talaga tayo ng Diyos. Binabago niya yung buhay natin to make connections with those people na makarelate sila. Na kung ginawa nga ng Diyos sa buhay ko, kaya niya ring gawin sa buhay ninyo. Parehas tayo ng nakaraan, parehas tayo ng kinalakihan, parehas tayo ng kinasanayan, parehas tayo ng buhay. Pero kung ginawa ng Diyos sa akin itong bagay na to, kaya niya rin itong gawin sa inyo.
Kaya nga mga kapatid, tayo, yung mga past natin, no, nire-redeem ng Diyos dun sa purpose niya. Kaya kapag titingnan natin yung buhay natin noon, kahit na gaano kasalimuot yan, ngayon mauunawaan mo na para saan, kung bakit kailangan mo pagdaanan yon, at ano yung kagandahan na dati pinagdaanan mo yung ganyang klaseng buhay. Kasi nagkakaroon ka ng magandang patotoo sa mga tao, sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Now, mga kapatid, sabi nga, what once held you captive will now become your platform. Remember, in this instance, dito sa verse na to, sabi nga, nakita nila si Jesus Christ, nakita na rin nila yung taong binago ni Jesus Christ, pero yung pagsasabi at pagpapakita nung tao na yun na binago niya, yung bagong buhay na meron siya kay Kristo, isa yun sa naging kapamaraanan para mawin yung mga taong nakakakilala sa Kanya. So, your past, mga kapatid, is not something that you should be shameful, lalo na kung ikaw ay nakay Kristo na. Because that can be part of your assignment, lalo na kung yan ay isusurrender mo sa Kanya. So, again, yung pag-share, maganda yan. Pero sharing through words is not enough. Your life must match your message. Yung buhay mo dapat parehas dun sa sinishare mo. So sabi nga sa point number 3 natin, a new life must be a visible life. Remember what happened to Paul. In Acts 9:15, sabi dito ng ating Panginoon, but the Lord said to Ananias, go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. In Acts 26:19-20, so then, King Agrippa, I was not disobedient to the vision from heaven, sabi ni Paul. First to those in Damascus, then to those in Jerusalem, and in all Judea, and then to the Gentiles, I preach that they should repent and turn to God and demonstrate their repentance by their deeds. So Paul didn't just preach yung change, but he proved it to them through his thinking, his words, his ways, and his life. Nung humarap siya kay King Agrippa in the trial, ibang Paul na siya. Ibang Saul na. No? Paul na nga eh. So, mga kapatid, the gospel is not something that we only declare. It is something that we display sa buhay na meron tayo. Yung sinasabi natin na binago ng Diyos, dapat makita talaga yan na binago na niya. Because if your life contradicts what your message is, then your message will become noise only. Ingay lamang. No, kahit gaano kalakas tayo sumigaw dito na sabi nating binago na tayo ng Diyos, kung paglabas natin dyan, yung dating tayo pa rin, mainitin ang ulo, sumpungin, ano pa ba? Diba? Mainggitin, ano pa ba? Warrior, ano pa ba? Kung tayo pa rin yan, it will contradict, mga kapatid, yung sinasabi natin na binago tayo ng Diyos. Kaya nga sabi, a message without matching life, nawawalan ito ng authority, nawawalan din ito ng power. How can you convince people to believe in God, to be reconciled to God, kung ikaw din mismo, hindi nila nakikita that you are reconciled with Him in the first place? Sabihin mo, ito kapatid, itry mo to, nakakapayat to, nakakaslim talaga to. Tapos makikita nila, marami kang sakit. Yung body mo, hindi rin halatang discipline. Kailangan makita muna sa'yo. Kaya nga yung message natin yun, sent to live, ipamuhay natin. And share the new life. Now, gawin natin lahat ng bagay bilang pagpupuri sa ating Panginoon. Your everyday life is your everyday worship to God. Hindi lamang tuwing narito tayo, every Thursday, every Sunday. Hindi lang yun yung panahon para mag-worship tayo sa Kanya.
kundi yung everyday na buhay natin ay mistulang worship natin dapat sa Kanya. Because ultimately, yung buhay na meron tayo ngayon ay hindi naman na sa atin. Hindi na para i-represent natin yung sarili natin, kundi para i-represent natin yung bagong hari ng buhay natin at yung kaharian na kinabibilangan na natin ngayon. So, point number 4, sabi nga dyan, a new life is a kingdom representing life. Did you remember this? Sabi sa Matthew 5:14-16, kagaya niyan, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So you are the light of the world. Hindi ka dapat hidden, kundi dapat nandun ka sa dapat nakalagyan para makita, magsilbing tanglaw sa lahat. I believe na ipaliwanag ko sa inyo before yung setting nitong verse na to. Kung bakit ganyan yung nakalagay dyan. No, kasi yung city daw na nasa tuktok ng hill o nasa taas ng hill, nasa mataas na lugar. Pag yan sa gabi, pag umilaw yung mga bahay dyan, nagsisilbing ilaw din yun sa mga nasa paanan, nasa baba. So again, mga kapatid, let your light shine. Kasi nga, you are not just saved. You are sent. Hindi ka pinagliwanag ng Diyos para matakluban lang or takluban ka lang. Yung ilaw na yon ay dapat nahayaan mong magliwanag ng magliwanag nang sa gayon, kapag nakita ng mga tao itong liwanag na to na meron ka, mag-glorify nila yung ating Diyos Ama. So merong purpose eh. Because sabi ko nga sa inyo, God's goal is not just to improve us. Hindi goal ng Diyos na i-improve lamang tayo. Ang goal niya, magkaroon tayo ng tinatawag na magkaroon ng impact. That's why He commanded us in Matthew 28:19-20, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. So yung mission na to, mga kapatid, ay hindi optional sa bawat isa sa atin. This is only the natural result ng transformation na inumpisahan ng ating Panginoong Hesukristo sa buhay nating lahat. So yung Great Commission, dapat ito yung maging lifestyle natin. Dapat lahat ng ginagawa natin sang-ayon doon sa pinag-uutos ng ating Panginoong Hesukristo. The Great Commission is the lifestyle of the new creation. Again, sasabihin ko sa inyo, niligtas tayo ng Diyos, tama yun. Pero hindi niya tayo niligtas para lang ma-employ tayo. Pag sinasabing employ, mga kapatid, ikaw yung papasok sa isang kumpanya. Sabihin na natin, in the business setting. Pag in-employ ka, ikaw yung papasok sa company. Gets? Pero hindi yun yung goal ng Diyos eh. Ang goal niya, i-deploy tayo. Kasi nga, we are sent. Hinayaan ng Diyos na maligtas tayo para makapasok tayo sa kaharian niya. We get to know the kingdom more. We get to experience the kingdom more para maipamuhay natin kung saan man tayo dalhin ng Diyos, kung saan man niya tayo patungo, di ba? Kaya nga sinasabi, we are to advance His kingdom. Ina-advance natin yung kaharian ng Diyos. Kasi dinedeploy tayo ng Diyos. Kung saan hindi pa siya yung naghahari, pinapadala tayo ng Diyos para ipamalitan natin na siya na yung naghahari sa lugar na yon. So that's the way. That's how we advance the kingdom. We are not employed, but we are deployed. Nasa mission field tayo, mga kapatid. This earth is our mission field. Mission natin ito. Na kung paanong itong mundong ito, dapat itong maging kagaya
nung meron sa langit sa pamamagitan ng mga tao na binago ng Diyos, kagaya mo at kagaya ko. So the only proper response for us, tatlo lang naman. Let's live it. Stop revisiting our old life. Let's speak it. Someone's breakthrough is connected sa testimony na meron ka. Represent it. You carry the kingdom wherever you go. So ngayong hapon mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, bilang citizens of the kingdom of God, bilang children of God, no? Hindi tayo saved, seated, and satisfied dapat. Hindi dapat tayo ganyan. But we should be saved, sent, and serving. Sabihin nyo nga po, saved, sent, serving. Kahit wala tayo sa church, kahit nasan tayo, nasa bahay tayo, nasa school tayo, nasa trabaho tayo, nasa negosyo tayo, nasa kung saan man tayo, ano man yung ginagawa natin, kailangan mong maintindihan. Niligtas ka ng Diyos for exactly that reason. Kung nasaan ka ngayon, kung anong kalagayan yung naroon ka, ikaw yung gagamitin ng Diyos para i-advance yung paghahari niya diyan sa lugar na kinatatayuan mo. And we're not just talking about place. Yung sitwasyon na meron ka, kasama yon. Yung buhay na meron ka, meron yung mga tao sa paligid mo, kasama din yon. So, tayo bilang mga mananampalataya, we should remember this, that we are not saved, seated, and satisfied, but we should be saved, sent, and serving. Now, I want you to take a look at this. Tingnan niyo po yan. Sinong may alam kung ano yung ginagawa niyon? Siya ay isang archer. Ang hawak niya ay bow and arrow. Meron din siyang target. Now mga kapatid, if you're gonna take a look at this, at some point, ano pwede natin sabihin, this summarizes our life? Anong tawag doon sa nilalagyan ng bow? Yung pinakalagayan ng bow? Sa English, sinearch ko, hindi ko alam yung Tagalog. Sabi, quiver daw. No? So imaginein mo, yung isang arrow, pag siya ay nasa quiver, tatamaan niya kaya yung target? So kailangan alisin siya doon. Tama? So yung buhay natin, parang ganun no? Inalis tayo ng Diyos doon sa quiver. Kinuha niya yung bow. Inalign niya yung buhay natin with His Word, with the help of the Holy Spirit to empower you. At merong target yung Diyos na gusto niyang magawa, ma-hit sa pamamagitan natin. Though kahit nasabihin natin, kahit gaano kalayo pa yung target na yan, kahit gaano pa karaming obstacle yung nakaharang dyan, kahit gaano kalakas na hangin yung tatama sa'yo bilang isang araw habang lumilipad ka papunta dun sa target mo, hindi ibig sabihin nun mga kapatid, that God will miss. Nagets niyo po? Kasi God never misses. Amen. Sumablay na ba yung Diyos? Tingin niyo sasablay siya? So, kung ikaw bilang isang arrow, tinanggal ka niya from the quiver, papunta sa target, one thing is for sure, gusto kasi ng Diyos, kaya kanya niligtas, kasi He wants to send you. And He wants you to fulfill that purpose na gusto niya sa buhay mo. May target yung Diyos Gusto niya gamitin ka, gamitin yung buhay na meron ka para ma-hit yun.
Inalis ka niya sa dati mong kalagayan na puno ka ng kasalanan. Kasi meron siyang gustong magawa sa pamamagitan ng buhay mo. Pagtiwalaan mo yung Diyos, kaya kanya niligtas kasi may purpose siya. At yung purpose na yun, magaganap yun sa buhay mo. Kahit na minsan, nakikita mo sobrang lakas ng hangin, sobrang daming nakaharang, sobrang liit ng target. No? Huwag ka magtiwala sa sarili mo kasi pag yung palaso kapag ka sinut na siya, gumaganon-ganon yan eh. Nabebend yan eh. So parang nag-iiba-iba, yung direksyon, parang hindi mo maintindihan ano ba yung nangyayari sa buhay ko. Talaga bang may purpose yung Diyos kung bakit niya ako niligtas? Bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? Saan ba talaga niya ako gustong dalhin? Ano ba talaga yung gusto niyang ipagawa sa akin? Now, one thing is for sure mga kapatid. Ikaw bilang isang arrow, you may be flexible or bending along the way. Pero kailangan mong tandaan, ito lang mga kapatid. God never misses. Ni minsan, hindi pa pumalya, hindi pa sumablay yung ating Diyos. At hindi siya sasablay. Kaya pagtiwalaan mo, na kaya kanya niligtas kasi meron siyang gustong ipagawa sa'yo. Meron siyang target para sa buhay mo na binago niya. Mga kapatid, let's declare this. Pero bago yan, palakpakan natin yung ating Diyos. Though your life may be as windy as it is, as stormy as it is, pero pagtiwalaan mo na lahat ng pinagdadaanan mo, parte yan ng plano ng Diyos, ng purpose niya sa'yo. No, hindi ka lang niligtas ng Diyos para manatili lamang sa dati mong pagkatao. Meron siyang binigay sa yung purpose, kaya niya binago yung buhay mo, kaya kanya niligtas, at kailangan mong maunawaan yun. Kailangan mong sundin yun. Sabay-sabay po natin sabihin to. I am not just saved, I am sent. I am not just changed, I am commissioned. I am not just new, I am a witness of the new life in Christ. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin yung ating Diyos.